at katwiran ka kahit minsan di na mahirap ng kabanalan at paghatian. Salamat sa sumunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumunang biyaya mo. Bukas mo ang sipag, habang walang kailanang surihan na mabubuti sa lahat kong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karunan. Ibig mo ako nang di kayang pagpasan ko, Diyos ng katanungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ng kabanalan kamalhatian. Salamat sa sumunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumunang biyaya mo. Sa aking karunan, ibig mo ako nang di kayang pagpasan. Iyakap mo ako sa aking karunan. Ibig mo ako nang di kayang pagpasan, O Diyos ng katanungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ng kabanalan kamalhatian. Salamat sa sumunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumunang biyaya mo.
biyaya mo. Salamat sa sobrang biyaya mo. Amen. Wala tayong dapat na pagpipigil sa sukdo ng biyaya ng Diyos. At tayo po'y buhay ngayon at nagkakausap na ngayon sapagat all by God's grace. Amen? I read of an article habang binubuksan po ang Bible sa 1 Peter chapter 3 verse 8 and 9. 1 Peter chapter 3 verses 8 and 9. While you're opening your Bibles, sa Japan may nabasa ko isang article na kapag yung mga figurine ay nakita, sobrang mahal ng presyo, but pagka yung figurine na iyon ay nabasag at na-restore, mas mahal. So, listen church, sa mga may sentimental value na bagay, pinakaingatan mo, nabasag, nasira, pero you will make effort in restoring them. Pag na-restore yung gamit, sasakyan, bahay, whatever, mas maganda, mas mahal, mas may kilatis. Ano ibig sabihin? Since Father's Day, ngayon, hindi lamang po natin i-address ang bagay tungkol sa ating mga minamahal na tatay. I want you to listen. We will address this day para sa ating buong tahanan na anumang basag, anumang pagkawasa, anumang ginawang pagdudulog ng dyablo sa ating mga tahanan, relationships inside the home, it could be restored. Amen? Mapapanauli ng sukdulang biyaya ng Diyos. Kaya hindi po ito losing battle. Anumang bagay na basag, durog, nakalooban, hindi maayos na relationship sa bahay, between parents and kids, kids and parents, it will be restored kung papayagin nila mo po ang Diyos na the breakable would become unbreakable. Amen? So, buksan po natin ang Bible. Tayo natin tumayo. 1 Peter 3, verse 8 and 9. Basahin pa natin ang malakas ang salita ng Diyos. Sabay-sabay, begin. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagat dahil dito kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Pagpala na Diyos sa kanyang salita. Amen? Tayo natin magsipo. Ang biyaya na ating Panginoong Diyos sa langit ay sumatin sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Ang ikatatagal ng anumang pagsasama ng mag-asawa, in particular, ay nakadepende sa attitude and action ng bawat isa. Kapag yung dalawang ito na pinag-isa ng Diyos, walang gawa kundi magbangyan, mag-away, instead of being in duet, they are in duel, hindi magtatagal. With all the polarizing factor ng sanglibutan, showbiz, social media, na ganito ganyan para magtagumpay, ganito dapat. Yung unbreakable na tahanan ay para ang hirap. We desire, nagnanais tayo mga tatay, amen, na ating tahanan ay matatag, matibay. Pero, somehow, nagkaroon to ng lamat, ng basag, sa paraan ng dyablo o sa ating kapabayaan. The home became breakable. Parang mahirap mabumuli. Yes, mahirap. Pero church, hindi imposible. Amen? An unbreakable
home is not difficult to experience. Tulungan tayo ng Diyos. Isang bata babae, 3 years old, pinatulog siya ng tatay niya, inilagay sa kanyang higaan. Niya, nagtatatakbo yung bata, pumunta doon sa kanyang tatay. At sabi, bakit ano nangyari? Natatakot po ako. May napapanagiripan ako, may nakikita ako. At sabi niya, huwag ka mag-alala, anak. Sasamahan kita. Nag-pray ka ba kay Jesus? Yes, nag-pray ako kay Jesus. At ang sabi niya, puntahan kita. Kaya hindi dito ako. After a few days, inilagay sa higa niya, binantayan, nakatulog na siya. Mamaya, tumatakbo na naman siya sa tatay niya. At sabi niya, akala ko ba nag-pray ka na kay Jesus? Yes, nag-pray ako kay Jesus. So, ano sabi niya? Wala naman, ang alam ko, si Jesus kasi spirit. Ngayon gusto ko may butot laman. Gusto kita kayakap. Ang sinasabi po natin mga kapatid, tatay, kailangan anak mo. Ang mga tatay ay kailangan ng ating mga tahanan. Hindi kayo kailangan ng barkada. Na lahat na oras sa barkada. Ang pamilya na pababayaan. And you, daddy, tatay, tatang, itay, ano ba tawag? Dada are essential para ating pamilya ay mag-survive. Kailangan ng tatay. Lalo kung buhay pa, of course. Again, and the duration of marriage depends on how we deal. Tayong mag-asawa, kayong magka-partner para tumibay ang tahanan. And some marriages are miserable. Masakit, pero some marriages are mediocre. At ang masakit, some marriages are mistake. Mabutin lang sa Panginoon, may pag-asa pa. And we will try to discuss in a few minutes kung paano ang ating tahanan ay maging unbreakable. So, building an unbreakable home. Ayon kay Pedro sa ating binasa ngayon. By the way, si Peter po ay hindi first pope. Ulitin natin. Hindi po siya first pope. Hindi po pope si Peter. Ang pope walang asawa. Si Pedro po ay, tira niyo po, Matthew 8:14. Kaya po sabi ng Bible, Matthew 8:14. Basa. Nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. Ano nakita ni Kristo sa bahay ni Pedro? Sino nakita? Biyanan. So si Pedro po ay may asawa. Bakit? May biyanan eh. Pwede mo naman may biyanan na walang asawa. So si Pedro po hindi ang first pope. Siya po ay alagad ni Kristo, apostol ni Kristo. At yung binasa natin kanina, He is giving us principles to have a home that is unbreakable. One, ang tahanang hindi nawawasak agad o matibay, cooperates. May cooperasyon sa loob. May pagkakaisa. Balikan natin. 1 Peter 3:8. 1 Peter 3:8. Ano basa? Begin. You see, ayan na muna, magkaisang akala. Ang bahay, tahanan, na hindi kayang wasakin basta-basta ng kaaway, ay may pagkakaisang akala. May cooperasyon, teamwork, may unity. It makes a very terrific marriage. Sabi ng Bible, be all of one mind. Ang Greek word dito, to think as one. Tahanan mga kapatid, tatay, nanay, mga anak, we should think as one. Amen? Hindi yung kami nag-iisip, isa, iba iniisip. Pagpagpagpag tuloy. Pero pag we are thinking as one, nagko-cooperate tayo, matibay. It implies a cooperative mindset na yung tahanan ay buo ang mag-asawa, pati mga anak. A good ball team must think as one para manalo ang team ng basketball, volleyball, whatever team as a whole. Ang orchestra, binubuo ng maraming instruments, musicians. Pag hindi nakikisa yung instrumento, yung may awak na instrument, sa nagkukumpas, may sarili siyang biyahe,
Ang pangit po ng tugtog. Kailangan po, meron magaling magkumpas, meron nangunguna, para magkaroon ng harmony sa tahanan, magkaroon ng maayos na relationship between husband and wife and children. Magiging matibay. Kapag magkakaroon ng cooperation sa loob, magkaroon kayo ng alliance, pagkakaisa, unity, united sa loob. Maraming mga magpapayo na iba-ibang payo para maging maganda naman ang buhay. Ang pinamagandang payo galing sa Biblia. Ang pamilya na merong united spirit, nagkakaisa sa pag-ibig, manasakitan, pagmamahalan, hindi kinukonsinti ang mali. Pero hindi naman sila mga hukom na konting pagkakamali ng bugbog sarado. Mga kapatid, pangaysa sa ating pamilya, wala nang kinukunti maghanap ng butas. Malit na bagay pinalalaki, malit na bagay pinalalala. Never kayo magkakaroon ng tahimik na tahanan. Kapag ang bawat isang pamilya ay merong sariling kagustuhan, personal, selfish ambition, hindi magiging matibay, ang tahanan ay napakadaling mawasak. Huwag tayong fault finder. Amen? Huwag tayong harap ng butas. Huwag tayong magaling na magaling para sa kanila lahat. Dapat ang magaling sa ating tahanan si Kristo. Dapat ang mag-asawa, alay, magkatuwang, magkasama, hindi antagonist sa isa't isa. Gaya din ang mga anak. Walang kampi-kampihan, walang kusintihan, walang ayunan sa mali. Dapat iisang kaisipan, like-minded, and they must wage war against outside force o forces na nagbabanta para wasakin ang ating pamilya. Church, huwag niyong payagan. Dapat may alliance. Pangalawa, dapat merong unity in diversity. Iba-iba ugali, meron tayo. Pero sinasuggest ni Peter, yung magkaroon tayo unity of mind. Hindi ibig sabihin na yung gusto mo, hindi paparaanin. Nagkakaisa, iba-ibang isipan, pero magkikita sa gitna. Aalalayan, aarugain, aalagaan. Hindi lamang unbreakable home cooperates. Pangalawa, unbreakable home, compassionate. May kahabagan. Tipo sa verse 8 ulit. Sabi ron, madamayin, mga kaibigang tulad sa magkakapatid, mahabagin, mapagkumbabang pag-iisip. Pag meron po tayo niyan, if a home cooperates, if a home compassionate, matibay ang tahanan. Amen? Unbreakable. Mapagkumbaba. It is the force that holds everything together. Yung sinasabi niya ni Peter na mabagin, loving, may sympathy, tender-hearted. Hindi konting mali lang, bugbog sarado yung bata. Nagkamali isa, nagpakumbaba na, humingi ng tawad, kung tadya ka ng tatay, gaya na lang. Walang pagkakaisa. Masisira ang tahanan. Ang ibig sabihin ng compassion is based on love and pinararaan, tinutulungan, hindi kinukonsinti. The need for compassion is when we are weak and vulnerable sa mga iba-ibang ugali ng bawat isa. So, ang tahanan, sa mag-asawa, pati mga anak, nagsishare tayo ng mga kahinaan natin, nag-auunawaan, nagpaparaanan. Again, hindi nagkukonsintihan sa mali. And compassion means you are willing to suffer para doon sa isa. Ang kahabagan, inilalagay mo sarili mo sa kanya, nauunawaan mo siya. Si General Booth ng Salvation Army, sa araw inimbita ni Queen Victoria, di umano, sa kanilang palasyo. Nalaman ni Queen Victoria ang kanyang ginagawang mabuting bagay sa mga mahirap. At tinanong siya, what is the secret of her success? Sabi ni General Booth, some men have passion for money. Some people have passion for things. Pero ang tagumpay namin, as you said, because we have passion for people. May kahabagan, may pagmamalasakit sa tao. Church, kung dito sa ating iglesia, hindi kayo magmamalasakit sa kaluluwa ng mahal sa buhay, hindi tayo magtatagumpay. Kailangan magmalasakit kayo sa kaluluwa ng anak, asawa, lolo, lola, kaibigan,
Tulungan natin sila makakalala sa Panginoon. Sa tao, nagkwento tungkol sa isang tao na ang pangalan ay Pastor Peter Miller. Si Pastor Peter Miller ay kaibigan noon ni George Washington na hukom pa, hindi pa siya presidente. Ay sa isang storya, si Peter Miller na pastor, mangangaral, merong naging kalaban, kontrabida sa kanyang buhay. Ang pangalan ay si Michael Whitman. Pakalat-kalat, walang ginagawang buti, wala nang ginawa kundi hanapan ng butas si Pastor Peter Miller. Isang araw, si Michael Whitman ay nakagawa ng kasalanan sa bayan. At ayon sa hatol ng judge na si George Washington, treason. At ang hatol di umano ay kamatayan. Yan ang nabasa ko. Nung malaman ni Peter Miller na kanyang kalaban na si Michael Whitman ay papatawan ng parusang kamatayan, naglakad siya ng 70 miles. Halos sa 100 kilometro, naglakad siya. Wala pa sasakyan ng araw na magagamit. At tumarap siya kay George Washington na kanyang kaibigan. Sabi niya, narito ko, Marlocom, naninikluhod, nakikiusap, patawarin mo na ang taong yan. Sabi George Washington, kaibigan kita, pero di ko siya pwedeng patawarin ng gayon na lang. Bakit ka naglakad ng mahabang kilometrahe at nagsakripisyo at hinihingi mo kapatawaran para sa kanya na yung kaibigan? Sabi ni Peter Miller, no sir, hindi ko po siya kaibigan. Siya po'y mortal kong kaaway. Lahat na lang ng bagay sa akin, tinira niya. Winalangya niya. Wala akong ginawang mabuti sa kanya. Lahat puro mali. Sinira niya ako lahat. At hindi ko siya kaibigan. In fact, siya ay aking mortal na kaaway. Sabi ni George Washington, what's the use of coming here and asking for pardon sa taong yan, ang kaaway mo? Sapat ang kaaway ko ay mahal ng Diyos. Kaya siya rin pinakikita ko ng pagmamahal ng Diyos. I want you to forgive him. Patawarin niyo na siya. At sabi George Washington, dahil sa iyong pagmamalasakit, sa hindi mo mga kaibigan at pagmamahal mo sa taong yan, ay sa nabasa ko, pinatatawad siya. And from there on, naging magkaibigan sila at naakay sa Panginoon. At sabi natin mga kapatid, compassion. Pero yung compassion, forgiveness, ay laan lamang para sa mga taong handang nagpakababa, handang humingi ng tawad, kilala na kanyang pagkakamali. Hindi yung antigas pa ng mukha mo. Di ba? Ikaw na nagkamali, tigas pa ng mukha mo. Ikaw na nagkasala, ikaw na ang nakapamisala, nakapawisyo, ikaw pa may ganang lumayo sa Diyos. Unbreakable home cooperates. Unbreakable home ay napapakita ng compassion. Thirdly, unbreakable home courteous. Again, dyan din sa 1 Peter 3:8. Mahabagin, mapagkumbabang pag-iisip. Katapos-tapusan. Sabi ng Bible, meron kayo dapat mapagkumbabang pag-iisip. It is the quality that enhances every home when it is practiced. Yung courtesy, yung kapakumbabaan, is the attitude. Willing kunin yung labahin marami, lalaban. Willing kunin yung pangkuskus ng sabon sa plato, hugasan. Courtesy, mapagkumbabang loob. Willing na mag-alis na mga dapat alisin para di maging dagdag kalat. Ibig sabihin, may pakundangan, may pagmamalasakit. And when Peter said to be courteous, itinamamanik niya, dapat andun ang kapakumbabaan. Kahit anong itsura ng tao sa umaga o sa maghapon. Kahit anong itsura ng asawa pag-uwi. Kahit amoy baktul, amoy pawis, amoy lupa, sasalubon niya kayo kabiyak, aasikasuhin. Ganon kasimple. Ano bang naabot na isa't isa? Dapat andun yung pagkaunawaan, pagkakaisa, walang arrogance. Ang sabi ng isang tao,
They that know God will be humble. They that know themselves cannot be proud. Totoo naman. Courtesy ay nakadikit sa kapakababaan. Maamong espiritu at binabantayan ng dila. Hindi yung mali ka na, ikaw pa matigas sa mukha. Tulungan tayo ng Diyos na magpakita ng kapakababaan. And no spouse, walang asawa, lalaki, babae, deserve to be attacked. Ito good rule para magkaroon na unbreakable home. Let us practice courtesy and get rid of criticisms. Huwag natin silang sinisiraan ang ating mahal sa buhay. Huwag natin silang inilalaglag. Let's practice courtesy and shun criticism. And the last thing na kailanganin, or let's say, the last thing that should be done sa ating mahal sa buhay is to be an aggressive critic. Ibig sabihin, away with criticism. Sa tatay, magaling sa football, na isang kanyang mga anak na lalaki maging football player. Sabi nagkaroon siya ng team. Bumbuhan niya, football, football, football. Wala ras para sa pamilya. Isa sa anak niya, nahilig maglaro ng football. Interesado, tinuruan, family limaban. Wala nang ginawa yung tatay, kundi pagalitan, para matrain. Saka sabi ng anak sa tatay, baka naman po pwede po, para malakas ang aking panlaban, para buo espiritu ko paglaban mamaya. Pwede po ba simulan niyo ang pagtuturo? Hindi puro mali ko na lang nakikita niyo. Sana makita niyo ginawa kong tama. Because no one learns from nothing but criticism. Walang batang natututo sa mga magulang na wala na ginawa kundi angil, singal, bunganga, sermon, sigaw, palo. Walang matututo ng bata sa ganun. Pag ang bata pinubuhay sa karahasan, sa tahanan, paglaki niyan, paglabas ng bahay, barumbado. Number 4, clemency. Diba sa verse 9? I mean, pagpapatawad. Basa, mga kapatid. Verse 9. Bisip pagpalain ka ng Panginoong Diyos, matuto ka magpatawad. Humingi ng tawad, nagpapakumbaba na, ayaw niyang patawarin. Gusto siya makita naghihirap. No way. God will not bless you. Clemency. Na huwag niyang gantihan ng masama ang masama. O alipusta ang pag-alipusta. Kundi pagpapala. Sabi ng Bible, pagpalain mo silang umuusik sa iyo. Tulungan tayo ng Diyos na maging maunawain. Mababa loob. Malawak ang pangunawa. Tandaan natin ang kapatawaran ay binibigay sa mga taong lubos ang pagpapakumbaba. Karapat dapat patawarin. Yes, ang kapatawaran ay dapat ibibigay basta-basta. Kailangan patawad sa karapat dapat. May isang nabasa. Be willing to forgive, but be smart to trust right away. Pag sinira mo tiwala ng tao, sana makakapanubalik mo rin tiwala sa iyo. Ang isang tahanang dakila, ang pag-asa, ay kinapapalooban ng tahanang may pagpapatawad at pagpapakumbaba ng paghingi ng tawad. Ayon sa statistics, pakinggan po yung mga kapatid, sa isang bansa, ayaw hindi sa Pilipinas, 43% ang bata ay nabubuhay walang tatay. 63% ng mga nagpapakamatay na teenager galing sa tahanang walang tatay. 90% ng mga batang lumalayas, homeless, galing sa tahanang walang tatay.
80% ng mga rapists, puno-puno ng galit, ay galing sa mga tahanang walang tatay. 85% ng mga bata may problema ang pag-iisip, may problema ang pag-ugali, pasaway, galing sa tahanang walang tatay. 71% ng teenage pregnancies galing sa tahanang walang tatay. 70% ng mga pasyente dahil sa drug addict na mga kabataan galing sa tahanang walang tatay. 85% ng mga kabataan nakakulong sa juvenile delinquent jail galing sa tahanang walang tatay. Mga babaeng anak na pinalalaki ng single mom, 53% sa kanila malamang mag-asawa ng bata, mabuntis ng teenager, and 92% of them, pagkatapos mabuntis, galawin, babuin, lalayasan ng kanyang kinasama. Mga tatay, importante po tayo sa ating pamilya. Ang disenyo po ng Diyos sa tahanan, nanay, tatay, pinangungunahan ng pamilya. Maraming pinapayo ang sinuman, social media, ang sundin payo, ang Biblia. Tatay, importante kayo sa pamilya. At kailangan tayo mga tatay should lead our kids. Kung ating tatay hanggang hindi buhay pa, mahalin niyo sila. Tayo mga tatay, let's be the father to our kids, to our grandkids. Last verses, and I'll show you a video. Proverbs 20, verse 7. Proverbs 20, verse 7. Ano sabi ng Bible? Basa. Ang matuwid, ganap na tao, lumalakad na may pagtatapat, susunod ang kanyang mga anak sa kanya. 14:26. 14:26. Basa. Pag ang tatay may takot sa Panginoon, ang anak niya ay may matibay na kanlungan. Joshua 24:15. 24:15 ng Joshua. Basa. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Daddy, tatay, tatang, itang, itay, ama. Ba't hindi natin sabihin ito sa harap ng Diyos at sa ating mga anak? As for me and my house, we will serve the Lord. Tayo natin tumayo.